once again, mga minamahal. Tayo talipan niya na makinig sa banal na salita kaya Brother Lauro Piduso na walang bawas, walang dagdagan, walang pagkapilipit at walang sariling paliwanagan. Sa araw na ito at itong pag-aaralan na patungkol sa libel or libel not. May pakinggan tayong aral kung para ating malaman kung totoo ba itong kung libel talaga si Brother or libel not. At itong pakinggan. Kasi pag sinabi mong libel, to injure a person's reputation unjustly. Yan. Kaya ang libel, dalawang bagay yan eh. Yung isa, ang sabi nga dito sa binasa ko, to injure a person's reputation unjustly. Kung sa Tagalog pa, dalawang bagay yan. Yung isa, ipinagkalat mo na hindi totoo, sinisiraan mo siya. Yung pangalawa, totoo, kinakalat mo, pero yung layunin mo para ipahiya mo siya, libel pa rin yun. Yan. Kahit totoo, libel pa rin yun. Kasi ang layunin mo para ipahiya mo siya. Kaya libel pa rin yun. Kaya mapapangin natin ito si Brother kung ano ba talaga, libel or libel not. Pero wala tayong layunin na manakit ng damdamin o manira ng ano pa man, kundi ating alamin. Kasi kung halimbawa member ka niya, tapos gayahin mo yung style niya, o di malibel ka rin. At wala rin mangyari sa buhay natin. Pero hindi tayo makapag-aral mabuti ng salita ng Panginoon. At hindi po tayo naglaban-laban rito. Isa lang kalaban natin, Satanas, na ayaw niya na ating alamin ang katotohanan. Ayan. Salamat sa Panginoon, ating pakinggan si Brother. Alam niyo, para patunayan kung duwag yang si Manalo, mga kababayan, hinamon ko ng diskusyon yan kasi puro nga pagdidimanda kung ano-ano ginagawa sa amin. Takot-takot na demanda na wala namang batayan, di naman totoo. Mga inimbento, dinimanda ko, ang dami, mahigit 20 mga miyembro nila at saka mga ministro. Ayan, kaya ang daming mahigit 20, sabi ni Brother, Kaya yan, ang mga ministro, yung mga membro. Kasi pag nagsalita si Brother, direktan yung sinasabi palagi, yung sinasabi niyang gago o bubo. Yan. Yeah. Kaya direktan niya yung sinasabi kasi sa tao. Yan. Minsan man, may napakinggan niya ako sa kanya Kahit na abogado ka pa, kung mali-mali yung aral mo, sabi niya, abogado ang tawag sa'yo. Yan. Kotanan-kot na sinabi niya. Yan. Kaya hindi niya kasi binatay sa Biblia. Kaya kung ikasuhan siya ng libel, wala na siyang nalaban kasi direkta niya sinabi sa tao. Yan. Para ang labas niyan, paninirang puri. Yan. Pero ang sabi niya sa tape niya, puro pagdidimanda, katakot-takot na demanda. Wala naman batayan. Yun ang akala niya. Kasi sinabi niya direkta sa tao. Ayun. Na yun ang mga sinasabi niya palagi. Ayun. Kaya hindi maganda yun. Nasabihin mo ng gano'n, Oo nga. Palagi kong sinasabi niya na bawal nga talaga ang mang-mang sa Biblia. Ayon sa Efesos 5:17. Bawal yan. Basahin niyo na lang yan, Huwag nga kayo maging mang-mang. Kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Bawal nga talaga yun. Pero huwag mong idirekta sa tao. Huwag mo sabihin direkta yung ganon. Kasi malalibel ka dyan. Yung katulad kay Brother, akala niya, sabi niya, puro pagdidimanda, katakot-takot na demanda. Wala naman batayan. Yun. Kaya nga siya na tamaan Dahil may mga basihan talaga. Yung sabi niya, mga 20 mahigit. Mga member, mga minister pa, Kaya hinamon niya ng diskusyon, Huwag nang daanin sa korte. Ayan. Total religious naman yun, Religious matter. Kaso lang may batas tayo sa batas ng tao, Romans chapter 13 verse 1-3. Yan, At saka may batas tayo sa Diyos. Yan. Yung sabi nga sa magkapatid, huwag nga magdimandahan, sa magkakapatid.
Kasi ang sagot naman ng INC, ituloy natin. Hinamon ko ng diskusyon para wag nang daanin sa korte. Total religious naman ang pag-uusap at dinadala sa korte. Ngayon, alam niyo ang sagot ng mga manalo? Yung sa hamon ko, pakinggan niyo. Kaya nga, sabi ng ating tagapamahalang pangkalatan, ang sinasabi sa'yo, Mr. Soriano, sadali ha? May hamon si Soriano, ang gusto niyang makalaban ng kapatid ni Ranyo Manalo. Anong sagot ng kapatid ni Ranyo? Ang sabi sa'yo, ganito, Soriano, patunayan mo muna, makipagdebate ka muna sa Papa ng Iglesia Katolika at maglalating ka na, sabi sa'yo, at saka tatanggapin yung hamon mo sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Pag hinanap ka ng Papa sa Roma, haharapin ka na rin ng tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Cristo. Tingnan mo, kundi sagot ng duwag yan, napakakarantado niyang sumagot niyan. Sabi niya, si Manalo Rome, sabi, ang sabi sa kanya, kung gusto kasi ni Brother Eli, si kapatid na Ranyo Manalo yung leader ng INC, ang gusto niyang makarap. Pero nakita ko naman sa ibang record, ang gusto ng taga-INC, yung mga ministro, ang harap sa kanya. At saka may nakita na marami na akong nakitang hinarap ni Bradilo hindi naman yung mga leader talaga, ng isang samahan, kahit nga minsan mga bata pa yun, hinaharap niya. Kaya bakit ayaw niya harapin tong mga ministro, naghahamon din sa kanya. Yan. Kasi gusto niya talaga si kapatid na Ranyo Manalo ang leader, Kaya tuloy. Hindi ko yung Papa sa Roma at naglalating daw ako. Akala mo naman marunong lalating itong walang yung siraan nyo ito. Tanong mo nga yung puno mo kung marunong lalating, bakit mo ako paglalatinin? Ha? Sinala ba marunong maglating? Bakit niya ako paglalatinin? Hindi ko maglalating ka lang. Ba't mo kung utusang maglating kung di ka gago? Ikaw ang inahamon ko, ba't mo ipapasa sa Papa sa Roma? Walang magpakialam yung Papa sa Roma sa atin dahil tayo Pilipino. Ha? Bakit mo ipapasa? Hindi ka naman gago itong mga tarantado nito. Parinig mo ulit ang kagaguhan. Kaya nga, sabi ng ating... Ayun. Kaya grabe talaga. Kaya nga, kasi bakit ayaw ni Brother Eli? Marami naman siyang hinarap na sa debate, hindi naman mga leader pangkalahatan. Di ba? Kaya mas lalo siyang ginagatungan para magsalita na naman ng mga direct assault, or direct insult, or insulting injury unjustly. Yan. Kasi parang namimersonal siya, o namimersonal talaga. Kasi yung mga sinabi niya na gano'n, na sabi niya mga gago, o tarantado, o kagaguhan. Grabe talaga. Kaya sa tingin ko, lalo lamang siyang ginagalit para mas lalo siyang maduin at makasuhan na naman ng libel. Kasi hindi niya sinasabi ayon sa Biblia Pag nagbigay siya ng aral, tapos nagbigay siya ng aral at iayon niya sa Biblia. Kasi direkta niya sinasabing mga ganong bagay. Direct assault yun or direct insult or insulting injury unjustly. Kasi wala ka namang binigay na aral tapos magsabi ka ng ganyan. Yun. Kaya hindi pwedeng gayahin yan, Hindi natin pwedeng gayahin yan kasi malalaybel ka rin yan at makakasuhan ka, sa ating batas, sa batas ng tao. Yun. Kasi ito, ating basahin sa bilang. Sa bilang,
Bilang chapter 24, verse 13. 24 verse 13. Kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon na gumawa ako ng mabuti o masama sa aking sariling akala. Kung ano nga ang salitain ng Panginoon, ay siya kong sasalitain. Ayan, no? Kahit bayaran pa siya, no? Yang sabi rito, ang sabi niya rito, kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon na gumawa ako ng mabuti o masama sa aking sariling akala. Yan, baka mamaya ay sariling akala mo lang na walang basihan, no? Pero invento. Oh, baka may yun ang isip mo, no? Na inimbento lang, no? Kasi minsan narinig ko dun sa kabila, bilang mga record ni brother na kahit abogado ka. Quote-unquote, no? Ang sabi niya. Yan. Kaya ito, no? Ito, kaya sariling akala mo lang yun, no? Ang sabi rito, kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon na gumawa ako ng mabuti o masama sa aking sariling akala. Kung ano nga ang salitain ng Panginoon, ay siya kong sasalitain. Yan. Kamaya sariling akala mo lang yun, no? Na kahit ano lang sabihin mo ng mga ganyan ba, na tapos sabihin mo wala nga, puro imbento. Yun ang direct assault. Yun ang naging libel ka. Yan. Kaya wag mong gayahin yan. Yan. No? Ano pa? Sa Deuteronomy chapter 18 verse 18 to 22. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya ko, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. Yan, no? Aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. Yun ang sabi ng Panginoon, no? Ang salita ng Panginoon ang ilalagay niya sa bibig niya. Yun, dun sa propeta na palitawin ng Panginoon, no? Ang salita ng Panginoon, hindi yung mga ganyan, kasi magla-libel ka dyan. Kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iniutos sa kanya, at mangyayari na sinumang hindi makinig sa aking mga salita, na di makinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasapin yaon sa kanya. Ngunit 20. Ngunit ang propeta na magsalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan, na hindi ko iniutos sa kanyang sasalitain o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ay papatayin niya ang propetang iyon. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paanong malalaman namin ang salita na hindi isinalita ng Panginoon? Yan, paano natin malalaman? No, sabi nito, at kung iyong sasabihin sa iyong puso, paanong malalaman namin ang salita na hindi isinalita ng Panginoon? Ganito, pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod, hindi mangyayari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yan, ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan at huwag mong katakutan siya. Kaya ang sabi rito, pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod, halimbawa hindi ka sumunod sa Biblia, yon, sariling haka mo lang yon, sariling akala. Sabi rito, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod o hindi mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yan, ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan
huwag mong katakutan siya. Yan. Kaya ang sabi rito, no? Aking palitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, kagaya mo. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. Yan. At kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. At mangyari na sinumang hindi makinig sa aking mga salita, sa kanyang salitain sa aking pangalan, ay aking siyasatin yaon sa kanya. Yan. No? Kaya ang sabi doon, baka mo yung sariling haka mo lang yun. Akala mo lang yun na walang puro imbento lang lahat ng naging label ka. Pero yun pala, may mga batayan. No? Kasi direct mong sinasabi yun sa tao. Yun, no? Kaya sabihin mo pa naman, gago, tarantago, kagaguhan. Yun, no? Quote-unquote. Kaya hindi mo binatay sa Biblia. Kaya magiging label ka dyan. Kaya huwag natin gayahin yun. Lalo na ito yung mga bata. Hindi maganda yun. Kaya pag ginaya mo yun, masama yun. Kaya huwag natin gayahin yung mga ganun salita. Although na, bawal ka talaga yun sa Biblia. Pero huwag natin gayahin yun kasi malalabel tayo dyan. No? Kaya maraming babayarin si brother nun sa libel niya, libel case na nangyari sa kanya. Kaya hindi maganda yun, lalo na yun sa mga bata. Maya gayahin ng mga bata yun, no? Magsalitaan sila ng ganyan. Akala nila okay lang yun. Yun. Kaya salamat sa Panginoon at tayo po'y nakapag-aral naman patungkol dyan. Kung libel or label not, kayo nang magsuri kung ano ang sa palagay nyo ang mga bagay na ito na inyo napakinggan patungkol sa salita ng Panginoon ayon sa Biblia. Salamat sa Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Holy Church of Jesus Christ, the Lord and Savior and Savior. God bless everyone. God bless Calapensa. Always smile and always remember. Jesus loves us. Peace. Share the word of God.